Sa nakalipas na 15 years, dalawa sa pinakamagagaling na defensive centers ay sina Dwight Howard at Rudy Gobert. Kapag pinagsama ang kanilang mga awards ay mayroon silang 7 Defensive Player of the Year awards simula noong 2008, kung saan nangunguna si Gobert na may 4 na titulo higit sa 3 ni Howard. Ayon kay Howard, hindi raw karapat-dapat si Gobert sa lahat ng kanyang Defensive Player awards, lalo na ang mga nakuha niya bago ang nakaraang season. Sabi ni Howard, hindi niya nga ito nakikita si Gobert na isang elite na defender at nakikita niya lamang nga ito na isang normal na sentro. Ibig sabihin nga ni Howard, mga tropa, ay isang average player nga lang itong si Rudy. Binanggit ni Howard na si Gobert ay may malaking sukat lamang at madalas na nagpapakabigat sa pinta sa halip na magbigay dapat ito ng aktibong depensa. Sa kabila ng mga kritisismo, hindi maikakaila ang mga stats ni Gobert na nagpapakita na siya ay isa sa pinakamahusay na paint deterrent sa NBA. Ang kanyang presensya ay nagtutulak sa mga kalaban na umiiwas sa basket na nagre-resulta sa mas mababang porsyento ng tira. Bagaman madalas na pinipintas ang kanyang kahinaan sa perimeter defense, malinaw na ang kontribusyon ni Gobert sa kanyang mga naging team tulad ng Utah Jazz at Minnesota ay mahalaga sa kanilang defensive success. Ang kanyang Defensive Player Award noong nakaraang season ay maaaring controversial, ngunit hindi maitatanggi ang kanyang epekto sa laro. Matapos nga mga tropa na sumali si JJ Redick sa Los Angeles Lakers ngayong off-season bilang kanilang pinakabagong head coach, ay may ilang mga bagay na nga ito na ginawang prioridad. Kagaya na lamang ang pagbibigay niya sa kanilang mga manlalaro na mas maraming practice session sa loob ng kanilang pasilidad. Pinagtutuunan na rin nga nito ng pansin ang paggabay niya sa kanilang mga batang players, since isa nga sa mga trabaho nito ay ma-develop ang kanilang skills at laro upang matulungan nga nila si Anthony Davis at LeBron James sa kanilang kampanya sa susunod na season. At ang huling ginawang prioridad nga nito sa Lakers ay paggawa ng rotation sa kanilang 18-man lineup. At gaya na nga ng sinabi ko sa inyo mga tropa, kahit man nga kumpleto na ang lineup ng Lakers, ay may mga fans pa rin nga nagsasabi na kailangan nga na kumuha ang kanilang team ng bagong big man. Kagaya na lamang ni JaVale McGee na isa rin naman nga sa mga available na center ngayon sa free agency market. And speaking of McGee mga tropa, ayon nga sa naging pahayag nito sa harap ng media, sinabi nga nito na pangarap pa rin nga niya na makapaglaro at makabalik sa NBA ngayong paparating na season, lalo na sa team ng Lakers. Sa katunayan, ginagawa pa rin nga niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatiling healthy at nasa kondisyon ng kanyang pangangatawan, upang sa ganon ay maging ready siya parate kung sakali mang merong kumuhang team sa kanyang serbisyo. Sa kabilang banda naman, si Jason Tatum naman ay nasubukan na maging teammate si LeBron James dito sa team ng USA, at maraming inamin si Jason Tatum dito sa kanyang childhood idol na si LeBron. Sinabi nga nito na naiyak na lang siya nung hindi siya nabigyan dito ng autograph ni LeBron nung bata pa siya. Para sa inyong kaalaman mga tropa, best friend kasi ng tatay niya itong si Larry Hughes na teammates ni LeBron. Sabi ni LeBron, nagmamadali siya noon kaya hindi niya napagbigyan ng autograph itong si Tatum. At ang susunod na revelation nito mga tropa ni Tatum ay ang kagustuhan nito na makapaglaro sa Lakers. Na-ishare ito ni Tatum nung naisulat niya ito sa kanyang essay noong siya ay nasa grade 4. Ang essay na ito ay mula pa noong 20 years ago, na sinabi niya dito at the age of 30 ay maglalaro siya sa Phoenix Suns ng 6 years at magtitake sa LA Lakers, which is matutupad na ni Tatum ang kanyang pangarap na makapaglaro dito. Pero alam nyo mga tropa, ay mukhang malabo na mangyari ang mga pangarap na ito ni Tatum, dahil franchise player na siya dito ng Boston Celtics at nakapag-champion pa ito last season. Pero tanong ko lang mga tropa, kung gusto nyo pa ba si Tatum na maglaro sa LA Lakers, pakikomento naman sa ating comment section.